Naranasan mo na bang isipin na ang tunay na milyonaryo ay maaaring hindi ang may pera, kundi ang taong nakakaalam kung ano talaga ang mahalaga sa buhay? Ang naririnig mo ay higit pa sa isang kwento. Ito ay isang paalala, isang alerto, isang imbitasyon upang tumingin ng lampas sa mga hitsura at maunawaan na, kung minsan, ang mga taong tila mayroon ang lahat ng ito. Siya ang pinaka-nangangailangan ng kaligtasan. Kaya kung naniniwala ka na ang buhay ay maaaring sorpresahin ka, na ang mga tao ay maaaring magbago, at na ang pag-ibig ay pa rin ang pinakamakapangyarihang puwersa na umiiral. Mag-subscribe sa channel, iwanan ang iyong gusto, i-activate ang maliit na kampanilya. Samahan mo ako sa kwentong ito na magpapaantig sa iyong puso. Si Vincius Montenegro ay ang uri ng tao na hindi umiiyak, hindi nakakabit, na walang pakialam sa sinuman. Isang makapangyarihang pangalan sa mundo ng teknolohiya na may mukha sa mga magasin ng negosyo at milyon-milyong dolyar na kontrata na tila umusbong mula sa lupa. Sa edad na 34, nagmamayari siya ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa at may mas maraming pera kaysa sa maaari niyang gastusin sa tatlong buhay. Mga mamahaling kotse, eksklusibong biyahe, magagandang babae sa paligid niya, mga party na hindi natapos bago magumaga. Ngunit nang ang katahimikan ay nangingibabaw sa gabi, lahat ng iyon ay parang walang laman. Ang lamig ni Vincius ay hinahangaan ng ilan at kinatatakutan ng marami. Para sa kanya, ang pagkahabag ay isang kahinaan. Pag-aaksaya ng oras, pag-aaksaya ng oras. Lumaki siyang natututo na ang damdamin ay isang balakid, at kung nais niyang magtagumpay, kailangan niyang maging walang humpay. Iyon ay kung paano niya pinoprotektahan ang kanyang sarili mula sa mundo nagiging mas mahirap kaysa sa anumang suntok na maibibigay sa kanya ng buhay. Ang kanyang opisina ay nasa isa sa mga pinakakahangahangang gusali sa Paulista Avenue. Tinted windows, reinforced security, isang imported na marble lobby. Lahat ng bagay ay nagbibigay ng kapangyarihan. Ngunit may isang bagay na hindi naaangkop sa marangyang lugar na iyon, isang matandang lalaki. Isang lalaki na may kulayabo na buhok, simpleng damit, isang kahoy na kariton na puno ng matatamis. At isang maingat na ngiti. Araw-araw, habang dumadaan siya sa kanyang harapan, nagkukunwaring hindi siya nakikita ni Vincius. Ngunit ang matanda ay palaging nagsasabi, "Magandang umaga, binata. Pagpalain ka nawa ng Diyos." Ito ay isang nakakainis na kaibahan. Habang umakyat si Vincius sa kanyang imperyo sa tuktok ng gusali, ang matandang lalaki ay nakatayo roon, hindi gumagalaw, tulad ng isang buhay na rebulto ng isang katotohanan na iginiit niyang huwag pansinin. Isang araw, dahil sa inis na hindi niya naiintindihan, malamig siyang sumagot. "Wala namang binigay sa akin ang Diyos, ay lahat ng meron ako, nakukuha ko sa sarili kong pagsisikap." Napangiti lang ang matanda. Hindi siya sumagot. Tumingin siya sa ibaba at nagpatuloy sa pag-order ng kanyang mga matatamis. Dahil dito, hindi komportable si Vincius sa kakaibang paraan. Hindi niya alam ito, ngunit ang maikling pagpapalitan ng mga salita ang magiging unang hakbang sa landas na magbabago sa lahat. Hindi alam ni Vincius ang pangalan ng lalaki. Walang nakakaalam. Tinawag siya ng ilan na Don Dulcecito, ang iba ay ang matandang lalaki ng gusali. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling, kung may pamilya siya, kung nakatira siya sa kalye. Parang lagi na lang siyang naroon bilang bahagi ng tanawin. Hindi nakikita, ngunit pare-pareho. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mapansin ni Vincius ang mga bagay na hindi pa niya nakikita. Ang matanda ay nagbigay ng candy sa mga batang dumadaan na umiiyak, hinahaplos ang isang ligaw na aso na lumilitaw tuwing hapon, at palaging ibinabahagi ang kakaunti niyang mayroon sa iba pang mga taong walang tirahan. Isang araw, nakita niya itong nagbibigay ng sariling tanghalian sa isang payat at natatakot na batang lalaki na namamalimos ng pagkain. At sinabi pa rin niya sa kanya, "Kumain ka muna ngayon, anak. Bukas, ang Diyos ang magpapakain sa akin." Ang mga katagang iyon ay nagsimulang umalinggaw sa isipan ni Vincius. Wala silang katuturan. Paano maibibigay ng napakaraming tao ang isang taong kakaunti lang? Paano ako ngumiti ng walang kabuluhan? Iyon baffled sa kanya. Sa kabila nito, naramdaman niya ang kalungkutan na lumalaki araw-araw. Ang matanda, na halos walang kabuluhan, ay tila kumpleto. Tumigil. At ito ay nagambala sa kanya ng husto.
Ngunit kinagabayan pa rin ni Vincius ang pagmamataas. Masyadong malakas ang boses ng pagmamataas para marinig ng puso. Ang hindi niya alam ay, sa lalong madaling panahon, ang pader na itinayo niya sa paligid niya ay gumuho. Hindi sa pamamagitan ng puwersa, ngunit para sa katotohanan. Kinabukasan, nang bumaba siya sa kanyang marangyang kotse na may tinted na bintana, muling nadaanan ni Vincius ang matanda. Walang hinihingi ang tingin ng lalaki, ngunit may dala itong katahimikan na nagdulot ng kakulangan sa ginhawa. Parang nakikita niya ang higit pa. Parang may alam siyang hindi alam ng iba. At iyon ay nag-aalala kay Vincius ng higit pa kaysa sa handa niyang aminin. Magandang umaga, binata. Naway ang iyong kaluluwa ay hindi tumigas ng higit pa kaysa sa dati. Nagulat siya sa katagang iyon. Tumigil. Malapit na siyang lumingon at tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Ngunit ang pagmamataas ay nagpapatuloy sa kanya sa paglalakad. Sa kabila nito, nanatili pa rin ang parirala. Resonating. Tulad ng isang bato sa sapatos ng isang taong sanay na lumakad ng malinis at hindi natitisod. Laging nasa iisang lugar ang matanda. Darating siya bago mag-alas 7 ng umaga, maingat na inayos ang kanyang mga matatamis sa kariton at aalis sa takip silim. Hindi siya humingi ng limos. Hindi siya nagmakaawa. Nagalok lamang siya ng mga matatamis na may kahinahunan at isang ngiti na tila hindi akma sa mukha na minarkahan ng mga taon. May ritual sa lahat ng ginagawa ko. Ang paraan ng paglalagay niya ng bawat candy, kung paano niya tiklop ang kanyang malinis na panyo, kung paano siya tumingin sa kalangitan bago simulan ang araw. Sinimulan siyang panoorin ni Vincius mula sa malayo, nakatago sa likod ng madilim na salamin ng bulwagan. Hindi ko alam kung bakit, pero may isang bagay ang matandang iyon na walang ibang tao sa paligid niya kapayapaan. Habang tumatakbo ang mga ehekutibo, nakatali sa kanilang mga headphone at spreadsheet, tila umiiral ang matanda sa ibang dalas. Parang bulong ng katahimikan sa gitna ng ingay ng makabagong mundo. Hindi siya nabibilang doon. At gayon pa man, siya lang talaga ang naroon. Sinimula ni Vincius na mapansin ang kanilang mga pakikipag-ugnayan. Isang araw, isang babae na may hawak na bata ang lumapit. Wala raw siyang pera, pero gusto ng dalaga ng candy. Binigyan siya ng matanda ng 3. At mumiti siya. Hindi ito ang candy na nagpapapangiti sa iyo, anak. Ito ang kilos. Sa isa pang pagkakataon, isang binatilyo na halatang naiinis ang nakikipagtalo sa isang grupo ng mga tao sa kalye. Lumapit ang matanda, ipinatong ang isang kamay sa kanyang balikat, at nagsabi ng isang bagay na hindi narinig ng sinuman. Ngunit, himala, ibinaba ng binata ang kanyang ulo, umiyak. At siya ay umalis sa katahimikan. Iyon ang nagpapanginig kay Vincius. Anong klaseng kapangyarihan ang taglay ng taong ito? Isang araw, pagkatapos ng isang nakakapagod na pagpupulong, naiinis si Vincius na may sakit ng ulo at kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Lumabas siya ng gusali at, nang hindi nag-iisip, tumigil siya sa harap ng matanda. Bakit araw-araw niya itong ginagawa? Bakit hindi siya nagpapahinga? Wala ka bang pamilya? Mahinahon siyang tiningnan ng matanda. Ang pamilya ay kung sino ang inaalagaan mo, kahit na hindi ka nagbabahagi ng dugo. At magpahinga. Mayroon ako nito habang ginagawa ko ang tinawag sa akin na gawin. Vincius Buffo. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo dito, nakaupo sa matigas na lupa? Higit pa sa matatamis na pag-aalaga ng mga tao. Ako ay naghahasik ng kung ano ang nakalimutan ng mundo ang kahinahunan. Inikot ni Vincius ang kanyang mga mata at umalis. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kalooban, alam niyang naantig siya ng pag-uusap na iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nahihirapan siyang matulog. Bumabalik ang mga mata ng lalaking iyon sa tuwing pumipikit siya. Sa mga sumunod na linggo, may nagbago. Si Vincius, na dati nang huli sa pagdating para sa mga pulong, ay nagsimulang lumabas ng bahay ng mas maaga. Hindi para sa trabaho. Upang mapansin ang matanda. Hindi niya sinabi kahit kanino, syempre. Hindi ito pinayagan ng kanyang pagmamataas. Ngunit ngayon, ang sandaling iyon ng katahimikan sa harap ng candy cart ay bahagi na ng kanyang gawain, kahit na ito ay mula sa malayo. Ang hindi pa niya alam. Sa katunayan, ang matandang ito ay hindi basta-basta tao.
At sa likod ng kariton na iyon, ang tahimik na tinig at ang kalmado na tingin, mayroong isang kwento na mas naugnay sa kanya kaysa sa naisip niya. Maulap ang kalangitan noong Huwebes ng umaga. Mabilis na huminga ang bayan tulad ng dati. Ngunit para kay Vincius, nagsimula na ang araw na baluktot na. $1,000,000 na kontrata ang malapit nang mawala dahil sa pagkabigo sa server ng kumpanya. Ang kanyang koponan ay hindi tumugon, ang kliyente ay nagbabanta na kanselahin, at ang stress ay ubusin siya. Lumabas siya ng bahay at nakikipag-usap sa telepono sa isa sa mga direktor. Sumigaw. Isinumpa na. Hindi niya tiningnan kung saan siya naglalakad. At nang makatapak siya sa basang bangketa, hindi niya nakita kung ano ang nasa harap niya, ang kariton ng matanda na nakalagay ng kaunti sa tabi nito kaysa dati. Napakabilis ng lahat. Ang kanyang paa ay nadulas, ang kanyang katawan ay umikot sa hangin, at si Vincius ay nahulog pabalik, sa pilitan, sa lupa. Lumipad palayo ang maleta. Bumagsak at nasira ang cellphone. Ang kanyang mga damit ng taga-disenyo ay marumi ng putik at alikabo. Ilang sandali pa ay natahimik ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang ilang mga tao ay tumingin sa pagkamangha, ang iba ay nagtawanan ng palihim. Tulad ng dati, naroon ang matanda. Kalmado siyang tumayo mula sa kanyang kahoy na bench at lumapit. Iniunat niya ang kanyang nakakunot na kamay at sinabi, "Ang buhay ay maaaring magpabagsak sa sinuman, kabataan. Ngunit hindi lahat ay bumangon ng may dignidad." Tiningnan ni Vincius ang nakaunat na kamay na tila isang pagkakasala. Hindi niya tinanggap ang tulong. Bumangon siya ng mag-isa, na may kahirapan, iniiling ang kanyang pantalon at tahimik na isinumpa ang mundo. Kinuha niya ang labi ng cellphone, kinuha ang maruming maleta, at nagpatuloy ng hindi lumingon sa likod. Ngunit sa loob, naapektuhan siya. Ang pagkahulog na iyon ay nagpakilos sa kanya ng isang bagay. Hindi dahil sa pisikal na sakit na mabilis na lumipas, ngunit dahil sa kahihiyan ng pagpapakita ng kahinaan sa harap ng isang taong dati niyang binabaliwala. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang maliit siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang estranghero ang nagalok sa kanya ng kanyang kamay nang hindi humingi ng kapalit. At tinanggihan niya ito. Sa mga sumunod na araw, hindi nawala sa isip niya ang eksena. Ang pariralang iyon ay inulit na parang etyo. Ang buhay ay maaaring magpabagsak sa sinuman. Ngunit hindi lahat ay bumangon ng may dignidad. Ano ang eksaktong ibig niyang sabihin doon? Ito ba ay isang pagudyok lamang? O may katotohanan ba na ayaw niyang marinig? Sinimulan niyang iwasan ang pagtingin ng matanda. Mabilis itong nangyari. Hindi siya sumagot. Ngunit hindi ko mapigilan ang pag-iisip. Para bang ang pagkahulog na iyon ay hindi lamang nag-script sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa dinakikitang baluti na itinayo niya sa paglipas ng mga taon. Bumukas ang isang bitak. Isang hapon, habang nirerepaso ang mga ulat sa kanyang opisina, tumingin siya sa bintana at nakita niya ang matanda na nag-aalok ng isang basong tubig sa isang babaeng umiiyak sa bangketa. May hawak siyang anak sa kanyang mga bisig, halatang pagod. Sinalubong niya ito sa pamamagitan ng mahinang salita. Pinagmasdan sila ni Vincius mula sa malayo, ngunit naramdaman niya ang isang bagay na tumaas sa kanyang lalamunan. Isang buhol. Nang gabing iyon, tahimik siyang umuwi sa bahay. Hindi siya nanonood ng TV. Ayaw niyang makipag-usap kahit kanino. Umupo siya sa sofa na may hawak na isang baso ng alak at nakatayo roon. Tumingin sa kalawakan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang hindi niya alam kung sino siya. Na may isang bagay na nasira sa loob niya at ang pera na iyon ay tila hindi maaayos. Kinabukasan, nakarating siya ng mas maaga sa kumpanya. At naroon siya ang matandang lalaki na may hawak na candy cart, nakangiti sa mundo. Sa pagkakataong ito, mas lalong lumapit si Vincius. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa pagmamalaki, ngunit dahil sa hindi maipaliwanag na pangangailangan. Bakit niya sinabi sa akin yon nung araw na yon? Tumingala ang matanda at sumagot ng may katahimikan tulad ng dati. Sapagkat nakita ko sa iyo ang isang taong nahulog. Matagal bago ang pagkahulog. Tahimik lang si Vinicius. Gusto niyang sumagot, ngunit hindi niya magawa. Pakiramdam niya ay nakalantad siya, na para bang mas marami siyang alam tungkol sa kanya, kaysa sa kanya.
Minsan, ang lupa lang ang lugar kung saan makikita natin ang kalangitan, dagdag ng matanda at muling inayos ang kanyang mga matamis. Nang umagang iyon, umakyat si Vinicius sa kanyang opisina na may dalang kakaiba sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung ano iyon. Ngunit naramdaman niya na ang kanyang mundo, napakatatag at kalkulado. Nagsisimula na siyang lumipat sa bagong paraan. At ang pagkahulog na iyon, na labis na ikinahihiya sa kanya, marahil ang unang hakbang patungo sa isang bagay na hindi niya naisip na matatagpuan niya. Matapos ang mahiwagang pag-uusap na iyon sa matanda, hindi na ganoon si Vinicius. May isang bagay sa loob niya na na-activate. Parang ang isang baga, na dati nang napatay, ay muling nag-aapoy sa katahimikan. At kahit anong pilit niyang ipagpatuloy ang kanyang gawain bilang isang nakabaluti na milyonaryo, tila wala nang ganoong kahulugan. Napapansin niya kung gaano talaga kalayo ang mundo niya. Pinag-uusapan ng kanyang mga kasosyo ang tungkol sa kita, pagbabahagi at projection, ngunit ang lahat ay parang malayo. Naging paulit-ulit ang mga partido. Parang walang kabuluhan ang papuri ng mga taong nakapaligid sa kanya. Parang bigla na lang niyang nakita na ang lahat ng ito ay walang iba kundi ang ingay. At habang lumalaki ang panloob na katahimikan na iyon, lalo kong naiisip ang matanda. Hino ito nga tao. Kay ano nga hustoan iya ginsiring hinhusto nga mga butang. At higit sa lahat, paano maipapakita ng isang taong napakaliit ang katuparan? Nagpasya siyang kailangan niyang malaman ang higit pa. Maingat niyang tinanong ang ilang empleyado sa gusali. Walang nakakaalam ng marami. Ang ilan ay naniniwala na siya ay walang tirahan, ang iba ay nagsabi na natutulog siya sa kalapit na kanlungan. Walang pangalan. Walang kwento. Walang konkreto. Mga tsismis lang. Ilang taon na po siyang nandito, sir. Ilang beses na namin siyang tinulungan, pero lagi niya siyang tinatanggihan. Sinabi niya na minsan ay nakuha niya ang lahat ng ito. At nawala ito. Ngunit hindi niya ipinaliwanag kung ano ang lahat na iyon. Lalo pang naintriga si Vinicius. Nagpasya siyang panoorin ng mabuti. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula siyang lumabas ng mas maaga, nananatili sa pasilyo o malapit sa pintuan, nagkukunwaring nasa telepono, para lang panoorin ang mga kilos ng lalaki. Paano niya kinakausap ang bawat tao? Naalala niya ang mga pangalan ng mga bata. Kung paano siya tumingin sa mga mata isang bagay na napakabihirang ngayon. Isang araw nakita niya itong iniabot ng candy sa isang babaeng naka-wheelchair at sinabi sa kanya. Ang isang matamis na buhay ay hindi palaging ginawa sa asukal. Minsan ginagawa ito ng may pananampalataya. Sa isa pang pagkakataon, binigyan niya ng isang bote ng tubig ang isang binata na nakababa ang ulo at sinabi. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang timbang ng mundo. Laging may pag-inom ng pag-asa. Sinimula ni Vinicius na isulat ang mga katagang iyon. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa. Siguro dahil, sa kaibuturan ng kanyang kalooban, naramdaman niya na iyon mismo ang kailangan niyang marinig at hindi kailanman naririnig. Sinimulan niyang tawagin ang mga ito na sweets of the soul. Hanggang sa isang araw ay naglakas siya ng loob at nagtanong. Hindi ba't parang kakaiba sa iyo ang mamuhay ng ganito? Nag-iisa, nang walang kaginhawahan, namimigay ng candy sa paligid. Mahinahon siyang tiningnan ng matanda. Ngumiti. Kakaiba ang mamuhay kasama ang lahat ng bagay. At hindi ako makatulog ng payapa. Napalunok ng husto si Vinicius. Parang may nagbukas ng kanyang dibdib at nabasa ang nakasulat sa loob. Nang gabing iyon, napanaginipan niya ang matanda. Isang kakaibang panaginip ngunit maliwanag. Nasa isang plaza sila, nag-uusap sa ilalim ng isang malaking puno. Sabi ng matanda, pinili ka para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong kumpanya. At itinuro niya ang kalangitan. Nagising si Vinicius na pawisan. Umupo siya sa kama, tumibok ang kanyang puso. Panaginip lang iyon. Ngunit tila isang babala. Kinabukasan, nagdala siya ng kape at tinapay na keso. Ibinigay niya ito sa matanda nang hindi nagsasalita. Tinanggap ito ng lalaki, nagpasalamat sa kanya, at sinabi. Kapag ang puso ay nagsimulang maglingkod, ang kaluluwa ay nagsisimulang huminga. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngumiti si Vinicius. Talagang, hindi isang sapilitang ngiti ng mga pagpupulong o isa ng kagandahang loob sa lipunan. Isang ngiti ng isang naantig na kaluluwa.
Ngunit may tanong pa rin na nag-aapoy sa loob. Sino nga ba ang lalaking iyon kung tutuusin? Nagpa siya siyang malaman. Hindi siya magpapahinga hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Kasi may isang bagay sa kaibuturan ng aking kalooban na ikwento ko na sa kanya ang kwentong iyon. Ito ay mas malaki kaysa sa naisip ko. Ang interes ni Vincius sa matanda ay hindi na lamang pag-usisa, ito ay halos isang pangangailangan. Ang hindi kilalang lalaking iyon na nakaupo sa harap ng gusali araw-araw ay gumawa ng mas maraming ingay sa loob niya kaysa sa sinumang ehekutibo, tagapagturo o therapist sa buong buhay niya. Ngunit ngayon kailangan ko ng mga sagot. Gusto kong malaman kung sino siya. Kay ano nga iginsiring niya ang sugad nga husto nga mga butang? At bakit, nang hindi niya kilala, tila kilala niya ito ng husto? Nagsimula siya kung saan magsisimula ang sinumang praktikal na tao, humingi siya ng tulong sa isa sa kanyang mga security guard. Isang maingat at mapagkakatiwalaang tao na sanay na lutasin ang mga problema ng hindi nagtatanong. Ibinigay niya sa kanya ang misyon, alamin ang pagkakakilanlan ng matanda, kung saan siya nanggaling, kung may pamilya siya. Kahit ano. Ngunit may paghusga. Ayokong takutin siya. Makalipas ang 2 araw, bumalik ang gwardiya na may dalang simpleng file. Isang kopya ng talaan ng pangangalaga sa isang pampublikong ospital na ginawa ilang buwan na ang nakararaan nang gamutin ang matanda matapos mawalan ng malay sa kalye. Ang pangalan ay naroon sa malabo na mga titik, Antonio Montenegro. Habang binabasa niya ito, naramdaman ni Vincius ang lamig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Montenegro. Ang parehong apelyido ng kanya. Noong una, inakala niyang nagkataon lang iyon. Isang pagkakamali sa pagtype. Isang hindi pagkakaunawaan. Ngunit hindi nagpahinga ang isipan. Buong maghapon ay nag-uusap ang pangalan. Nang makarating siya sa bahay, hinanap niya ang mga lumang dokumento, nakalimutan ang mga larawan sa isang nakalok na kahon, mga mana na iniwan ng kanyang ina, ang tanging mapagmahal na figura na mayroon siya sa kanyang buhay. Doon, sa ilalim ng isang kahoy na kahon, natagpuan niya ang isang liham na hindi pa nabubuksan. Isang liham mula sa kanyang ama na iniwan siya bago siya natutong maglakad. Hindi alam ni Vincius kung bakit hindi niya ito nabasa. Marahil dahil sa pagmamalaki. Siguro dahil sa sakit. Ngunit ngayon, iba ito. Binuksan niya ang sulat na nanginginig ang mga kamay. Matibay ang sulat kamay. Anak, baka balang araw ay mabasa mo ito at maintindihan mo ako. Siguro hindi. Ngunit nais kong malaman mo na kahit nabigo ako sa iyo, hindi ako tumigil sa pag-iisip na protektahan ka mula sa mas madilim na bahagi ng aming pamilya. Iba ang kapatid kong si Antonio. Napakalaki ng puso niya para sa malupit na mundong kinalakihan natin. Siya ang magandang bahagi ng aming kwento. Kung sakaling mahanap mo ito, makinig ka sa kanya. Ibinaba ni Vincius ang liham. Umikot ang mundo. Ipinaliwanag nito ang lahat. Ang matandang lalaki. Iyon ang kanyang tiyuhin. Ang lalaking nagalok sa kanya ng kanyang kamay sa araw na siya ay nahulog. Nabinigay niya sa kanya ang mga katagang iyon na para bang alam niya ng eksakto kung nasaan ang mga sugat nito. Napatingin siya sa kanya na para bang may nawawala. At bagong natagpuan. Dugo iyon ng kanyang dugo. Pakiramdam niya ay nahulog na naman siya. Ngunit sa pagkakataong ito sa loob, ang mga alaala ay lumipas na parang isang pelikula, ang kape na inihatid sa katahimikan, ang ibinahaging tinapay na keso, ang parirala tungkol sa puso na naglilingkod. Lahat ng ito ay may katuturan ngayon. Ang hindi may paliwanag na koneksyon. Ang unang pagtanggi. Ang hitsura na iyon ang tumago sa kanya. Alam naman ito ni Antonio. Sa simula pa lang, alam na niya kung sino si Vincius. Kinaumagahan, nang makita siya sa parehong lugar tulad ng dati, tumigil si Vincius sa harap niya at, sa unang pagkakataon, umupo sa tabi niya. Tumingin sa kanya ang matanda, umiti at sinabing, "Inabot ka ng ilang sandali. Ngunit natagpuan mo ang nawawalang piraso." Tahimik lang si Vinicius. Napuno ako ng damdamin, pagkalito at pakiramdam ng utang na loob na hindi ko alam kung paano pangalanan. Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Kasi may mga katotohanan na dapat hanapin, hindi ihatid. Dadalhin ka ng oras. At dinala ka niya. Ibinaba ni Vincius ang kanyang ulo.
Ginugol ko ang buhay ko sa paniniwala na nag-iisa ako. Sagot ni Antonio sa matibay na tinig. Hindi ka kailanman naging. Hindi mo lang alam kung saan hahanapin. Simula ng araw na iyon ay nagbago na ang relasyon nila. Tumigil si Vincius sa pagtingin sa isang matandang estranghero at nagsimulang makita. Pamilya. At hindi lamang anumang pamilya. Yung tila nag-iisa lang talaga ang nakakakita nito. Ang hindi niya alam ay ang reunion na ito. Simula pa lang ito ng isang araw na magdadala pa rin ng luha, paghahayag, paalam. Isang pamana na hinding-hindi niya malilimutan. Nang matuklasan ni Vincius na si Antonio ang kanyang tiyuhin, naramdaman ni Vincius na tila tumawid siya sa isang portal. Hindi tumigil ang kanyang isipan. Ang bawat alaala ng pagkabata, bawat kawalan, bawat katahimikan ng ama na iniwan siya ay sa wakas ay nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan. Ngunit kasama nito ang mga katanungan, maraming tanong at isang kagyat na pangangailangan na malaman kung ano talaga ang nangyari sa nakaraan. Halos araw-araw siyang nakaupo sa tabi ni Antonio. Bumili siya ng kape para sa kanilang dalawa, pinagmasdan ang paggalaw ng kalye at hinintay ang mga sagot sa oras. At dumating sila. Mahinahon na nagsalita si Antonio na para bang nakipag-usap na siya sa kanyang kwento. Ang iyong ama, Henrique. Siya ang aking nakababatang kapatid. Isang matalino, determinadong tao, ngunit nasasaktan sa buhay. Masyado nang malupit ang tatay ko. Itinuro niya sa amin na ang pakiramdam ay mapanganib. Ang pag-ibig na iyon ay isang kahinaan. Naniwala naman si Enrique. Tahimik na nakikinig si Vincius. Ang pangalan ng kanyang ama, na sa loob ng maraming taon ay naging sugat, ngayon ay parang simula ng pagunawa. Nang makilala niya ang kanyang ina, may nagbago sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ko siyang umiti gamit ang kanyang mga mata. Ngunit ang takot na mabigo, na maulit ang mga pagkakamali ng aming ama, ay nagpaalis sa kanya. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat na magkaroon ng pamilya. Na mas mabuti para sa iyo na lumaki ka nang wala siya. Upang mabuhay habang pinapanood itong gumuho ng paunti-unti. Hinawakan ni Vincius ang kanyang mga kamao. At umalis lang siya. Hindi naman ganoon kasimple, sagot ni Antonio. Nagiwan siya ng sulat sa akin. Sinabi niya sa akin, kung may mangyari sa kanya, aalagaan kita. Ngunit hindi ako nagtagumpay. Masyado siyang mahina sa mga oras na iyon. Hinarap ko ang pagkawala ng asawa ko. At natapos ko na rin ang paglalakad palayo. Napatingin si Vincius sa malayo. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Siguro galit. Siguro kalungkutan. O ang kakaibang halo ng ginhawa at sakit na tanging ang mga nakikipagkasundo sa kanilang mga ugat lamang ang nakakaramdaman. Nung nawala na ang nanay mo, sinubukan kong lumapit. Pero napapaligiran ka na ng mga taong hindi papayagang lumapit sa sinuman. Mga abogado, tutor, mentor. Lahat ng mata nila ay nakatuon sa pera mo, hindi sa puso mo. Pagkatapos ay nanatiling malapit. Nang hindi niya sinasabi kung sino siya. Nagtatrabaho ako bilang janitor pagkatapos ay sa kalye. Hindi dahil wala akong pupuntahan, kundi dahil nakahanap ako ng paraan para maging malapit sa mga taong higit na nangangailangan. Mga taong gusto lang makita. Narinig. Mga taong katulad mo, Vincius. Iyon ay tumama sa kanya ng malalim. Tumayo siya, gumawa ng ilang hakbang at huminga ng malalim. At bakit hindi niya sinabi sa akin kung sino siya? Bakit nga ba siya nagtatago sa lahat ng oras na ito? Kasi alam ko na balang araw makikita mo ako ng kanang mata. Upang makita sa pamamagitan ng puso. Ito ay isang bihirang regalo. Hindi ka pa handa dati. Ngunit ngayon ito ay napuno ng katahimikan ang usapan. Isang komportableng katahimikan. Isang katahimikan ng mga inihayag na katotohanan at sugat na, sa wakas, ay nagsimulang gumaling. Nang gabing iyon, iba ang pag-uwi ni Vincius. Binuksan niya ang memory box ng kanyang ina. Muli niyang binasa ang sulat ng kanyang ama. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng galit. Nakadama siya ng awa at kaunting pagunawa. Naiintindihan niya na ang paglaki ng walang pagmamahal ay ginagawang absent ang kanyang ama. Ngunit sa huli, iniwan ko ang isang tao na mag-aalaga. At ang isang tao ay naroon sa lahat ng oras, sa loob ng mata na abot-kayang.
Nakatago sa likod ng isang candy cart at isang malaking puso. Kinabukasan, inutusan ni Vincius si Antonio na samahan siya sa isang restoran. Gusto kong ibigay sa kanya ang lahat. Ngunit magalang na tumanggi ang matanda. Ito na ang lugar ko. Hindi dahil sa lupa, kundi dahil sa mga tao. Dito ko mapapanood ang mga nangangailangan. Tumatanggap ako ng kape. At kung nais mo, ang iyong kumpanya, araw-araw na ang mga pagpupulong. Hindi bilang isang milyonaryo at pulubi. Ngunit bilang isang pamangkin at tiyuhin. Bilang isang tao at isang tao. Tulad ng dalawang kaluluwa na, sa kabila ng lahat, marami pa ring dapat ituro sa isa't isa. Hindi alam ni Vinicius. Ngunit ang mga sandaling iyon na magkasama ay bilang na. Sa lalong madaling panahon, ang oras ay hihilingin ang presyo nito. Ngunit bago iyon, may huling aral pa si Antonio na dapat ihatid. Lumipas ang mga araw na may magaan na hindi pa naramdaman ni Vincius. Ang mga umaga kasama si Antonio ang naging pinakahindi inaasahang at mahalagang kanlungan sa kanyang gawain. Doon, sa pagitan ng mga matatamis at parirala ng karunungan, kung saan sa wakas ay naramdaman ko na hindi ko na kailangang patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Hindi upang maging ang hindi matatalo na negosyante, o ang inabandunang anak lamang ng isang tao na handang makinig. Sa isa sa mga pagpupulong na ito, matapos ang mahabang katahimikan, nagtanong si Vincius sa mababang tinig. Sabi mo nagbago ang tatay ko nang makilala niya ang nanay ko. Pero ano ba siya? Bago iyon, napabuntong hininga si Antonio. Tumingin siya sa kulayabo na kalangitan at sumagot na tila binubuksan ang isang lumang puno ng alikabok at alaala. Si Henrique ay apoy at anino. Mayroon siyang isang matalinong isipan, ngunit isang nasugatan na puso. Noon pa man ay gusto niyang manalo para ipakita sa mundo na hindi siya katulad ng ating ama. Ngunit sa loob, nagdala ako ng mga void na walang nakikita. Napahinto siya na tila pinipili ng mabuti ang kanyang mga salita. Siya ang mas magaling sa dalawang magkapatid. Mas matalino, mas matapang. Ngunit din ang pinakamalungkot. Noong bata pa siya ang tumatanggap ng mga suntok dahil sa pagtatanggol sa iba. Nang lumaki siya, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga hindi nakikitang pader. Walang pumasok. Hindi kahit ako. Maingat na nakinig si Vincius. Parang nakilala niya ang isang karakter na palaging bahagi ng kanyang kwento, ngunit hindi niya kailanman nagkaroon ng pagkakataong mabuhay. Hindi siya masyadong nagsasalita tungkol sa damdamin. Ngunit nang makilala niya ang iyong ina, may isang bagay na nasira sa kanya. Tumawa siya ng higit pa. Tumugtog siya ng gitara, nagsusulat ng mga liham, gumawa ng mga plano. Pangarap niyang maging ama. Natatakot ako, syempre. Ngunit ito ay isang magandang takot, ang takot na mabigo. At bakit siya umalis? Kasi ang nakaraan niya ang nag-aalala sa kanya. Akala niya ay banta iyon. May mga utang ako, mapanganib na mga tao sa likod ko. Mga bagay na hindi mo pa nalalaman. Isang araw sinabi niya sa akin, mas gusto ko na lumaki ang anak ko na kinamumuhian ako. Upang makita ito, makita kung paano nila ako sinisira ng paunti-unti. Masakit iyon. Naramdaman ni Vincius ang mga salitang iyon na parang mga patalim sa loob. Akala niya ay iniwan lang siya ng kanyang ama. Nawala siyang pakialam. Pero ngayon narinig ko na, siguro. Umalis siya upang protektahan siya. Kahit na hindi pa rin nawawala ang sakit na nararamdaman. Nagsindi ito ng isa pang apoy ang pagunawa. Naaalala ko ang isang bagay na sinabi niya sa akin bago siya nawala, patuloy ni Antonio. Kung darating ang araw na lumaki ang anak ko at wala na ako, sana makahanap ka ng makakakita nito. Hayaan mo siyang pakinggan. Namahal ko siya na parang hindi ko alam kung paano gawin. Ipinasok ni Vincius ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Tuwang-tuwa ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang kanyang ama, hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang tao. Isang hindi perpektong tao. Ngunit iyon sa ilang mga punto. Sinubukan niya. Nagiwan siya ng sulat sa akin, sabi ni Vincius. Binasa ko lang ito nang malaman ko kung sino ka. At ngayon, lahat ng bagay ay may mas katuturan. Ngumiti si Antonio. Pagkatapos ay nagtagumpay siya. Kahit papaano, kahit na malayo.
lumapit sa iyo. Ang natitirang umaga ay isa sa katahimikan. Magkatabi silang nakaupo at pinagmamasdan ang pagdaan ng lungsod. Ngunit hindi ito isang walang laman na katahimikan. Ito ay isang ganap na katahimikan. Puno ng mga alaala ng pagpapatawad ng koneksyon. Sa wakas, para bang ang oras ay nag-aayos ng mga sirang piraso ng kwento ni Vincius. Nang gabing iyon, natagpuan ni Vincius ang antigong gitara ng kanyang ina na nakaimbak sa isang aparador. Inalis niya ito sa alikabok, umupo sa terasa, at kahit hindi niya alam kung paano maglaro. Hinahaplos niya ang ilang lubid ng awkwardly. At siya ay umiyak. Ngunit hindi na ito ang sigaw ng inabando ng bata. Ito ang sigaw ng taong makalipas ang napakaraming taon. Muli niyang natuklasan ang kanyang mga ugat. At sa kaibuturan ng kanyang kalooban, isang katiyakan ang ipinanganak, hindi lamang siya ang nagmana ng apelyido na Montenegro. Minana rin niya ang bigat ng sakit. Ngayon, magkakaroon ako ng pagkakataon na manahin ang kagandahan ng pag-ibig. Mula nang maulit ang kwento ng kanyang ama, tila may isang bagay sa loob ni Vincius na tila ganap na nagbalik loob. Siya, na matagal nang nagpoprotekta sa kanyang sarili ng isang baluti ng kawalang malasakit, ngayon ay natagpuan ang kanyang sarili na mahina sa harap ng mga simpleng salita, maliliit na kilos at katahimikan na puno ng kahulugan. Para bang ang bawat pangungusap ni Antonio ay isang karayom na nagtatahi ng mga sugat na tahimik na dumudugo sa loob ng maraming taon. Ang lalaking dating nagdidikta ng bilis ng mga pagpupulong, pamumuhunan, at mga numero ay natagpuan na ngayon ang higit na buhay sa katahimikan ng isang matandang lalaki na nagsasalita tungkol sa pag-ibig, pagkawala at sangkatauhan. At ang pinakakahangahangang bagay ito ay sa mga sandaling iyon kung saan naramdaman niya ang tunay na buhay. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking kahirapan sa mundo? Tanong ni Antonio isang maulap na umaga. Pinag-isipan ito ni Vincius. Naghanap siya ng isang bagay na pilosopiko, marahil malalim. Ngunit bago pa man siya makasagot, natapos na ng matanda. Ang kalungkutan na hindi nakikita ng sinuman. Parang suntok sa dibdib. Kasi sa kaibuturan ng kanyang kalooban, noon pa man ay ganoon na lang siya kaawa-awang tao. Laging napapaligiran ng mga tao, ngunit sa kanilang kakanyahan lamang. Binati ng maraming tao, pero wala talagang niyayakap. Nagtayo ka na ng imperyo, Vincius. Ngunit sabihin mo sa akin, ilan ang tunay na kaibigan mo? Gaano karaming tao ang nasa tabi mo kung gumuho ang lahat bukas? Hindi niya alam kung ano ang sasagutin. Lalong lumakas ang katahimikan. Pagkatapos ay sinimulan niyang tumingin sa paligid niya na may iba't ibang mga mata. Ang mga marangyang pasilyo ng kumpanya ngayon ay tila walang laman na mga pasilyo. Ang mga mensahe sa kanyang cellphone na dating mahalaga, ngayon ay paulit-ulit, mababaw, interesado. Ang presensya ni Antonio ay parang flashlight na nailawan sa isang madilim na silid, hindi lamang nito ipinapakita kung ano ang mali. Ngunit din kung ano ang kulang. Minsan, nagsalita si Antonio tungkol sa oras. Ang oras, pamangkin, ay parang isang maikling kumot. Kapag tinatakpan nito ang iyong mga paa, binubuksan nito ang iyong ulo. At kung tinatakpan nito ang iyong ulo, binubuksan nito ang iyong mga paa. Ngunit may mga taong gumugugol ng kanilang buhay sa pagsisikap na mapaunlakan ito. Nakalimutan niyang matulog ng payapa. Natawa si Vincius. At ikaw? Nabubuhay ka ba sa kapayapaan? Nabubuhay ako ng may layunin. Kapag nabubuhay ka ng may layunin, kahit na ang katahimikan ay may tunog. Ang mga simple, halos tula ng mga parirala ay nagsimulang samahan si Vincius sa lahat ng oras. Sinimulan niyang isulat ang mga ito sa isang notebook. Tinawag niya itong The Uncle's Phrases. At unti-unti, sinimulan niyang dalhin ang mga ito sa loob ng kanyang sarili. Siya, na dating ipinagmamalaki ang kanyang sarili sa pagkakaroon ng pinakamahusay na koponan sa marketing, ngayon ay natagpuan ang kanyang sarili na naiisip kung paano niya magagamit ang kanyang impluensya para sa isang bagay na mas tao. Nais kong lumikha ng isang kampanya na may mga parirala ni Antonio. Nais kong marinig ng mundo ang mga katotohanang iyon. Na ang iba pang mga tao ay naantig din, ngunit hindi hinahanap ni Antonio ang katanyagan. Hindi po ako guro. Ako ay isang tao lamang na nahulog na. At natutong bumangon ng mahinahon. Sa kabila nito, hinikayat niya ang kanyang pamangkin na gumawa ng mabuti.
Sinabi niya sa kanya na ang pinakamainam na paraan upang igalang ang kanyang ama, ina, at sa kanyang sarili, ibabalik niya sa mundo ang kanyang natutunan. Hindi mo na kailangang maging santo, Vincius. Sa tao, ang pariralang iyon ay umalingaw sa loob ng ilang araw. Dahil iyon ay eksakto. Sa loob ng maraming taon, siya ay isang negosyante, isang pinuno, isang milyonaryo. Ngunit ngayon, gusto ko lang maging tao. Isang taong may kakayahang magmahal, magpatawad, ng pakiramdam. Isang tao na maaaring tumingin sa mga mata at sabihin, "Nagmamalasakit ako sa iyo." Nagsimulang gumawa ng maliliit na aksyon si Vincius. Tinawag niya ang mga taong nakipagaway sa kanya. Taos-puso siyang humingi ng paumanhin. Nag-donate siya ng pera nang hindi nagpapakilala sa mga proyektong panlipunan. Sinimulan niyang pag-isipan muli ang layunin ng kanyang kumpanya. At higit sa lahat, mas nakikinig siya kaysa magsalita. Isang araw, sinabi niya kay Antonio, "Nagsimula ang lahat ng ito dahil iniabot mo ang kamay mo sa akin nang mahulog ako." Umiti ang matanda at sumagot, "Sa totoo lang, ipinakita ko lang sa iyo na nakaluhod ka na sa loob. Ang pagkahulog ay nagpasama lamang sa iyong katawan na sumama sa iyong kaluluwa." Ang mga salitang iyon ay nagbuklod ng isang bagong yugto. Hindi na ganoon si Vincius. Mayroon pa rin siyang mga pagkukulang, ang kanyang mga pagsabog ng pagmamataas, ang kanyang mga walang kabuluhan. Ngunit ngayon, may katotohanan sa kanyang pagtitingin. Simula ng pag-ibig sa kanyang puso. Ang taong minsang itinuturing na halimbawa ng tagumpay sa pananalapi. Ngayon ay nagsisimula na siyang maalala bilang isang tao na sa wakas ay natutunan ang kahalagahan ng mahalaga. At si Antonio. Alam ni Antonio na naubos na ang oras niya. Ngunit nakadama siya ng kapayapaan. Dahil natupad na niya ang kanyang misyon. Tahimik ang panahon, nagsimulang magbigay ng mga palatandaan. Si Antonio, na laging dumarating ng maaga dala ang kanyang candy cart, ay nagsimulang maantala. Isang araw, hindi siya dumating. Sa susunod, siya ay dumating mas maputla, na may mabagal na mga hakbang at maikling paghinga. Bagamat sinubukan kong itago ito, malinaw na may nangyari may hindi tama. Napansin ito ni Vinicius. Pinilit niyang dalhin siya sa ospital, ngunit tumanggi ang matanda. Alam ko naman kung ano yun, ay may expiration date ang bangkay. Ang mahalaga ay kung ano ang iniiwan ng kaluluwa bago umalis. Gayunman, isang linggo, kinumbinsi siya ni Vinicius na magpatest. Dinala niya ito sa isang pribadong ospital na may lahat ng posibleng pangangalaga. Kapag ang mga resulta ay dumating gayon din ang suntok advance na pagkabigo sa puso. Isang tahimik na problema na lumala sa paglipas ng mga taon. Ang doktor, ng mataktika, ay nagsabi sa kanya. Kailangan niya ng pahinga, patuloy na gamot. At higit sa lahat, kumpanya. Pag-ibig. Dinala ni Vincius si Antonio sa kanyang apartment, labag sa kagustuhan ng kanyang tiyuhin. Ang lugar na ito ay hindi tumutugma sa akin, biro niya. Ngayon, kasi bahay mo rin yan. Sa mga sumunod na araw, ang matanda ay nakaupo sa isang silid na tinatanaw ang lungsod. Parang sa wakas ay nakikita niya ang mundo mula sa itaas, hindi nang may pagmamalaki, kundi may kapayapaan. Gumugol ng ilang oras si Vincius sa tabi niya, pinag-uusapan ang lahat. At doon, sa pagitan ng mga alaala at katahimikan, ginawa ni Antonio ang kanyang huling kahilingan. Kapag wala na ako, gusto kong may gawin ka para sa akin. Isang bagay na masasaktan. Ngunit ito rin ay pagalingin. Hinawakan ni Vincius ang kanyang kamay. Ano man, gusto kong bumalik ka sa lugar kung saan mo ako natagpuan. Pumunta sa kariton. At huwag mo na lang itong ibababa. Ngunit palitan siya. Palitan mo ba siya? Paano? Gusto kong magtayo ka ng bago. Na nagdadala ka ng mga matamis, parirala, pagmamahal. Gumugol ng isang araw doon, makipag-usap sa mga tao. Nakaupo sa iisang palapag kung saan napakaraming dumadaan ng hindi nakikita. At iyon para sa isang araw. Maging ako. Tahimik lang si Vinicius. Simple lang ang kahilingan. Ngunit malalim na simbolo. Bakit ito napakahalaga? Kasi doon ko nakita ang mundo. Doon kita natagpuan. At doon, kung saan mo rin sinimulan ang iyong sarili.
Hindi sumagot si Vinicius. Tumango lang siya, punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Nang gabing iyon, nakatulog siya sa tabi ng kama ni Antonio, hawak ang kamay nito. Pakiramdam ko ay naubos na ang oras. Ayokong mag-aksaya ng isang segundo. Kinaumagahan. Hindi nagising si Antonio. Tahimik siyang umalis. Walang sakit. Walang mga babala. Bilang isang tao na natupad ang kanyang misyon at simpleng. Ipikit ang iyong mga mata upang makapagpahinga. Umiiyak si Vinicius na parang hindi pa siya umiiyak. Umiiyak siya sa lahat ng nawala sa kanya. Sa lahat ng natagpuan niya. Sa lahat ng bagay na hindi ko alam na kailangan ko. Hanggang sa huli na ang lahat. Simple lang ang paggising gaya ng gusto niya. Walang frills, walang kamera. Tanging ang pinakamalapit na mga bata at ilang bata, matatanda, at mga vendor mula sa lugar na dumating na may dalang mga pansamantalang bulaklak at kwento na nagiwan ng mabigat na puso sa lahat. Hindi nagsalita si Vinicius ng araw na iyon. Ngunit sa kanyang puso, may gumagalaw na. Pagkalipas ng 2 araw, nakatanggap ng hindi inaasahang bisita ang gusali kung saan nagsimula ang lahat. Isang matikas na lalaki na nakasuot ng Amerikana ang nakaupo sa sahig sa tabi ng isang bagong kariton. Sa kariton ay may mga matatamis, isang bote ng kape at isang maliit na kwaderno na may parirala sa pabalat. Higit pa sa candy ang pagbibigay ng pamamahagi ng presensya. Dumaan ang mga tao at tumigil. Ang ilan ay hindi agad nakilala si Vinicius. Ang iba naman ay nagulat. Ngunit naroon siya na may kababaang loob sa kanyang mga mata at katotohanan sa kanyang mga kamay. Bawat candy na inihahatid ay may kasamang parirala mula sa matanda. Hindi ito ang matamis na nagpapapangiti sa iyo. Ito ang kilos. Nagsasalita rin ang katahimikan. Ang pagmamadali ay hindi nakikita. Sapat na ang kabaitan. Araw ng muling pagkikita. Sa lungsod. Sa mga tao. At sa kanyang sarili. Sa huling bahagi ng hapon, habang ang araw ay nagtatago sa likod ng mga gusali, isinara ni Vinicius ang kariton, tumingin sa kalangitan at bumulong. Ginawa ko yan, pare. At ngayon, kailangan kong magpatuloy. Ang umaga pagkatapos ng araw na iyon sa kariton ay hindi katulad ng lahat ng iba pa sa buhay ni Vinicius. Ang lungsod ay parehong basungay, nagmamadali na mga yapak, malamig na mga gusali ngunit sa loob nito. Nagbago na ang lahat. Parang nahulog ang balat niya. Ang taong nagising ay hindi na ang parehong tao na sinusukat ang kanyang halaga sa mga numero o titulo. Ngayon ay naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko pa naramdaman dati. Magaan. Ang liwanag ng isang tao na hindi na kailangang patunayan ang anumang bagay. Pumasok si Vinicius sa headquarters ng kumpanya at napansin ng lahat ang kakaiba sa kapaligiran. Ganoon din ang kanyang posisyon, ang kanyang damit ay walang kapintasan, ngunit ang kanyang tingin. Na mahirap, sarado, mapagkumpetensyang pagtingin. Lumambot ito. Tinipon niya ang kanyang mga direktor at inihayag ang hindi maisip isang bagong yugto para sa kumpanya. Mula ngayon, nais kong maging kasangkapan din ang aming negosyo para sa pagbabago nyo ng lipunan. Magtatayo tayo ng isang humanitarian branch. Hindi lamang philanthropy, kundi direktang pagkilos. Gusto ko ng mga proyekto na nag-aalaga sa mga inabandunang matatanda, mga batang lansangan, mga mahihinang nag-iisang ina. Nais kong gumana ang aming teknolohiya. Sa mga taong higit na nangangailangan. Nagkaroon ng sorpresa. Katahimikan. Ngunit hindi siya naghintay ng pag-apruba. Itinatag niya ang Montenegro Institute bilang pagpupugay sa kanyang tiyuhin. Nag-invest siya ng malaki. Nagupa siya ng mga social worker, psychologist, at tagapagturo. Nagrenta siya ng mga puwang, lumikha ng mga alyansa sa mga nag-organisa ng mga brigada at kampanya. Wala pang 6 na buwan, ang institute ay naglilingkod na sa daan-daang tao sa iba't ibang rehiyon ng lungsod. At higit pa lumikha siya ng isang programa na tinatawag na mga parirala na kasama, batay sa mga tala na ginawa niya sa mga araw kasama si Antonio. Ang mga pariralang iyon ay nagsimulang lumitaw sa mga hintuan ng bus, mga istasyon ng subway, mga balot ng candy, kamangha-manghang. Sinimulan ng mga tao na ibahagi ang mga ito sa mga social network. Ang ilan ay nag-viral. Ang mundo ay puno ng pagmamadali. Ngunit walang pakikinig.
Ang isang mabait na hitsura ay maaaring makatipid ng isang buong araw. Wala nang mas malaking kabiguan kaysa kailanman na nagmamahal. Si Vincius, na dating kilala lamang bilang isang matagumpay na negosyante, ay tinawag na ngayon na milyonaryo ng pakikiramay. Nagsimulang dumating ang mga kahilingan para sa mga interview. Tinanggihan niya ang karamihan. Ngunit sa isa sa mga ito, sinabi niya ang isang bagay na gumagalaw sa bansa. Tinuruan ako ng tita ko na kung minsan na talagang umakyat, kailangan umupo sa sahig ang isa. Lalo pang umunlad ang kumpanya. Ngunit ngayon, ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga numero. Sinusukat ito sa mga buhay na naapektuhan. Sa tuyong luha. Sa mga yakap na inihatid. Ngunit ang mga pagbabago ay hindi nagtatapos doon. Muling nakipag-usap si Vincius sa kanyang lola sa ama na nakatira pa rin sa loob ng bansa. Humingi siya ng tawad. Narinig niya ang mga kwento tungkol sa kanyang ama na hindi niya inaasahan. At napagtanto niya na ang kasaysayan ng kanyang pamilya ay minarkahan ng sakit. Ngunit dahil din sa lakas ng loob at pagtatangka na magmahal, kahit na may mga pagkakamali, binisita niya ang kanlungan kung saan matagal nang nakatira si Antonio. Nagdulot ito ng mga pagpapabuti. Pinalawak niya ang mga pasilidad. Pinangalanan niya ang lugar na iyon sa pangalan ng kanyang tiyuhin. At iniutos niya ang isang simpleng iskultura na mai-install sa pasukan. Isang candy cart sa tanso na may plaque na nagsasabing, ang tunay na tamis ng buhay ay nasa taong nagbibigay ng kanyang sarili. Ang imahe ay lumipat sa buong mundo. Naging tourist spot ang iskultura. Nagsimulang bumisita ang mga tao mula sa iba't ibang bansa sa lugar na iyon. At higit pa riyan, nabigyang inspirasyon sila na lumikha ng mga katulad na proyekto sa kanilang mga lungsod. Ano ang ipinanganak mula sa sakit? Naging binhi ito ng pandaigdigang pagbabago nyo. Ngunit, sa kaibuturan ng kanyang kalooban, alam ni Vincius na ang lahat ng ito ay isang sagot lamang. Isang paraan ng paggalang sa isa na, nang hindi humihingi ng anumang bagay, ay nagbigay sa kanya ng lahat isang bagong paraan ng pagtingin sa buhay. Kung minsan, sa madaling araw, nananaginip pa rin siya kay Antonio. Nanaginip siya ng parisukat, ng kariton, ng tahimik na mga mata ng kanyang tiyuhin. At sa tuwing nagising siya, binubuksan niya ang aklat ng pangungusap at binabasa ang isa ng hindi sinasadya. Iyon ang kanyang bagong panalangin. Ang iyong bagong kumpas. Isang araw, natagpuan niya ang isa na hindi niya napansin. Huwag hayaang kumbinsihin ka ng mundo na ang pag-ibig ay pag-aaksaya ng oras. Kabaligtaran lang ito lang ang oras na sulit ito. Isinara niya ang kanyang notebook, tiningnan ang lungsod mula sa balkonahe. At ngumiti. Iyon ang simula ng isang bagong panahon. Hindi para sa kumpanya. Hindi para sa mga numero. Ngunit para sa puso ng isang lalaki na, isang araw, ay nahulog sa bangketa. At natuklasan niya na ang lupa ay ang eksaktong lugar kung saan nagsisimulang bumangon ang kaluluwa. Lumipas ang panahon, ngunit hindi nawala ang pangalan ni Antonio Montenegro kasama niya. Kabaligtaran nito, naging simbolo niya. Hindi isang simbolo na nilikha ng mga diskarte sa marketing, ngunit nang hindi nakikitang puwersa ng katotohanan. Isang katotohanan na tumawid sa mga uri ng lipunan, henerasyon at hangganan. At ngayon, salamat sa mga kamay at puso ni Vincius, kumalat ito na parang ilog na sa wakas ay natagpuan na ang agos nito. Lumaki ang Montenegro Institute. Ang nagsimula bilang isang lokal na ideya ay naging isang pambansang kilusan. Ang mga aksyon ay dumami, mga kanlungan para sa mga matatanda, mga programa sa reintegration para sa mga taong nasa mga sitwasyon sa kalye, mga kurso sa pagsasanay para sa mga kabataan mula sa mga nakalimutang komunidad, at maging ang mga karavan na naglalakbay sa mga nayon na may dalang pagkain, mga konsultasyong medikal, at mga parirala. Ang mga parirala. Ang mga simpleng tala na iyon na ipinanganak mula sa mga pag-uusap nila ni Antonio ay nasa lahat ng dako. Ang mga ito ay pininturahan sa mga mural ng paaralan, nakalimbag sa mga banner sa mga kaganapan sa lipunan, itinampok sa packaging ng produkto. Maging ang mga ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga kampanya sa advertising. Ngunit ang pinakamagandang bagay, ito ang reaksyon ng mga tao. Yung mga katagang iyon ang nagligtas sa araw ko. Binasa ito ng aking anak na babae at niyakap ako pagkatapos ng ilang linggo na hindi nagsasalita.
Umiyak ang lolo ko nang makita niya itong pininturahan sa dingding ng nursing home. Ilan lamang ito sa mga mensaheng natatanggap ni Vincius araw-araw. At dahil doon, isang bagong hangarin ang lumitaw ang magpakailanman sa pamana ng kanyang tiyuhin. Hindi sa malamig na mga monumento, ngunit sa mga buhay na pagkilos. Nilikha niya ang araw ng di nakikitang kabaitan, isang petsa kung saan inaanyayahan ang mga tao na gumawa ng mabubuting gawa ng hindi nagpapakilala, nang hindi umaasa ng anumang kapalit. Libo-libo ang lumahok. Ang mga kumpanya ay tumigil sa kanilang mga gawain upang payagan ang kanilang mga empleyado na makisali sa mga simpleng kilos yakap, pakikinig, pagbisita sa isang ospital, pagbibigay ng oras at pansin. Personal na nakilahok si Vincius. Walang mga kamera. Walang mga ad. Maraming beses, nakabalak kayo, pumupunta siya sa mga ospital at umupo sa tabi ng mga nakakalimutang matatanda para pakinggan ang kanilang mga kwento. Sa ibang pagkakataon, babalik ako sa gilid ng kalsada kung saan nagsimula ang lahat. Upang panoorin lamang ang mga taong dumadaan. At sa ilan sa mga taong iyon, nakita niya ang kanyang sarili. Ngunit ang epekto ng pamana ay hindi tumigil sa Brazil. Sinimulan ng internasyonal na media na sabihin ang kwento ng milyonaryo na nailigtas ng isang palaboy. Lumipat ang kwento. Ito ay naging paksa ng mga dokumentaryo, komperensya sa universidad, mga kongreso tungkol sa responsibilidad sa lipunan. Ang iskultura ng kariton ay naging isang pandaigdigang simbolo ng pagkahabag sa lungsod. Pinakamahalaga sa lahat, ito ang nagbago sa loob ng mga tao. Sa mga paaralan, ang mga bata ay sumulat ng mga liham na may mga parirala na inspirasyon ng mga salita ni Antonio. Sa mga kumpanya, nagpasya ang mga ehekutibo na muling pag-isipan ang kanilang mga patakaran at nagsimulang tratuhin ang kanilang mga empleyado ng mas makatao. Sa mga simpleng kapitbahayan, ang mga kapitbahay ay nagorganisa upang alagaan ang mga matatanda na nakatira ng mag-isa. May nagbago sa paraan ng pagtingin ng mundo sa sarili. At ang lahat ng ito ay salamat sa isang simpleng lalaki na nakaupo sa isang upuan na may isang candy cart at isang kaluluwa na gawa sa pag-ibig. Vincius, ngayon, ay madalas na inanyayahan upang magsalita tungkol sa institute, ngunit siya ay hindi kailanman nagsalita ng kanyang sarili. Lagi niyang pinag-uusapan si Antonio. Ako lang ang channel. Ang himala ay sa kanya. Nakita niya ako. Kapag hindi ko man lang makita ang aking sarili. At hindi ko ito malilimutan. Sa katunayan, hindi niya ito malilimutan. Sa punong himpilan ng institute, mayroong isang tahimik na silid na walang mga luho na may isang solong upuan, isang pagpipinta na may unang larawan ng dalawa na magkasama, at isang mural na may lahat ng mga parirala mula sa orihinal na kwaderno. Doon nagpunta si Vincius para alalahanin kung saan siya nanggaling. Upang magkita muli. Upang manatiling mapagpakumbaba ang puso. Dahil alam niya ang katanyagan ay pumasa, nagbabago ang mga titulo, ang pera ay dumarating at umaalis. Ngunit ang pag-ibig na iniiwan ng isang tao. Ang isang ito ay hindi kailanman namamatay. At ang apelyido ng Montenegro na minsan ay isang pangalan lamang ng pamilya. Ngayon ito ay magkasing kahulugan ng sangkatauhan. Ito ay isang paglubog ng araw tulad ng marami pang iba sa Sao Paulo. Ang kalangitan ay kulay orange, ang mga sungay ay pumupuno sa hangin, at ang mga anino ng mga gusali ay sumasayaw sa mga bangketa. Tahimik na naglakad si Vincius Montenegro. Alone. No bodyguards. Walang cellphone sa kamay. Huwag magmadali. Nakasuot siya ng simpleng polo, linen na pantalon, at ang pagod na sapatos na suot niya noong araw na una siyang umupo sa tabi ng kanyang tiyuhin. Tumigil siya sa harap ng gusali kung saan nagsimula ang lahat. Naroon ang iskultura ng candy ng kariton na nailawan ng liwanag ng gabi. Sa paligid nila, naglalaro ang mga bata, kumukuha ng litrato ang mga matatanda, nakatingin ang mga matatanda ng mamasamasa ang mga mata. Ito ay higit pa sa isang monumento. Ito ay isang dinakikitang altar ng kung ano ang kailangang tandaan ng mundo araw-araw. Umiiral pa rin ang pag-ibig. Lumuhod si Vincius, ipinasok ang kanyang kamay sa tansong pleke at ngumiti. Ginawa mo yan, pare. Binago ng iyong kagandahan ang mundo. Ilang hakbang pa ang layo, may isang bench. Umupo siya roon na may hawak na sobre. Sa loob, ang tanging larawan ko ni Antonio noong kabataan niya.
Isang sinaunang larawan na kuha sa panahong hindi pa ito pinatigas ng mundo. Ganoon din ang hitsura. Ang parehong ngiti. Ang parehong kaluluwa. Sa tabi ng larawan, isang piraso ng papel na may isang solong sulat kamay na parirala. Ang kawalang hanggan ay nagsisimula kapag pinipili ng isang tao na magmahal, kahit na hindi siya nakikita. Ang huling pangungusap na iyon ang isinulat ni Antonio na natagpuan sa loob ng kanyang lumang Biblia, ilang araw matapos siyang umalis. Mula noon, dinala ito ni Vincius. Hindi bilang isang alaala, ngunit bilang isang misyon. Doon, sa bangko na iyon, dala ang sobre sa kanyang kandungan at ang banayad na hangin na umiihip sa pagitan ng mga gusali. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman ang presensya ng kanyang tiyuhin. Hindi tulad ng isang multo, ngunit bilang isang buhay na pamana. Para bang bawat kilos ng kabaitan na nakita ko sa mundo ngayon ay may dalang konting si Antonio. Kaunti sa lalaking iyon na piniling magmahal ng walang entablado, walang kamera, walang palakpakan. Ibinigay sa kanya ng buhay ang lahat ng mabibili ng pera. Ngunit ito ay ang pagkamatay ng isang hindi nakikitang tao. Siya ang nagbigay sa kanya ng lahat ng bagay na maaaring makamit ng pera. Nang gabing iyon, sumulat si Vincius ng isang huling mensahe sa digital mural ng Institute. Direkta. Totoo. Kung isang araw nakakita ka ng isang tao na nakaupo sa bangketa na nag-aalok ng candy na may ngiti. Tumigil. Umupo ka. Makinig ka. Kasi siguro, nang hindi mo alam, nasa harap ka ng isang anghel na nakabalag kayo. At marahil, hail you. Tulad ng isang araw. Iniligtas niya ako. Kinabukasan, mahigit 100,000 tao ang nagbahagi ng tekstong iyon. Ang mga tao ay nagsusulat ng mga liham, nagpinta ng mga dingding, nagsindi ng mga kandila. Ngunit ang pinakamagandang bagay ay kung ano ang nangyari sa katahimikan, daan-daang mga estranghero ang nagsimulang umupo sa tabi ng mga hindi nakikitang tao. Nagsimula silang makinig. Magabuloy. Tingnan natin. Sa pag-ibig. Kaya nagpatuloy ang siklo. Umalis si Antonio. Ngunit nanatili ito. Nanatili siya sa bata na ngayon ay lumaki sa paniniwala sa kabutihan. Sa matandang lalaki na, sa wakas, ay tinawag na naman sa kanyang pangalan. Sa taong nakatagpo ng kahulugan. Pagkatapos ng pagkahulog. Sa bawat taong nakarinig ng kwentong ito. At nagpasya na hindi na muling maging pareho. Dahil sa huli ang lahat ay bumaba sa ito. Isang larawan, isang pangungusap, isang kawalang hanggan, at pag-ibig. Ang pag-ibig na pinili mong iwanan sa mundo. Kung ang kwentong ito ay tumatak sa iyong puso, huwag hayaang tumigil ito sa iyo. Mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa. Isulat sa mga komento ang pag-ibig ay umiiral pa rin at sama-sama. Ipalaganap natin ang mensaheng ito sa buong mundo. Dahil kung minsan, ang isang kwento ay ang lahat ng kailangan ng isang tao upang baguhin ang araw o ang kanyang buong buhay.